Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin, talaga nga namang nag-trending. Oo, itong ating tahimik na senador, na si Senator Mark Villar. Dito nga po sa naganap na hearing sa Independent Commission for Infrastructure. Alam nyo, to be honest, kung ako yung tatanungin, mas maganda na i-live itong hearing na to. Kasi katulad nito, according kay Ramon Tulfo, di umano, allegedly, may di umano na nga, may allegedly pa, no? Na itong si Mark Villar ay nagwala daw po sa hearing. Ano ba namang klaseng ugali iyan? Well, kung sa bagay, si Marcoleta nga, nung tinanong, diba? Oo, about dito sa pagkakasapi ng kanyang asawa, dito nga po sa Stronghold Company, diba? Imbis na magpa-interview ng maayos, tinawag pang tanga. Diba? Ang nag-interview sa kanya, ang broadcaster. So, maybe may mga hidden, diba, na attitude itong mga to na hindi pinapakita sa social media. Syempre, alam naman natin na yung ICI ay talaga nga namang parang closed door siya, which is kailangan nang i-open, to be honest, sa mamamayang Pilipino. Para nang nakikita natin kung ano yung mga sablay na sagot, mga palusot nitong mga senador na ito. Lalo pat itong si Mark Villar, we all know naman na siya yung former DPWH Secretary sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Alright, basahin natin itong balitang to. Nagwala si Senator Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Ito binabasa ko mga minamahal, pero ilagay na lang natin dyan sa screen. Na nagpatawag sa kanya tungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasi si Villar kasi ang sekretary ng DPWH noong kasagsagan ng anomalya. Bakit daw pinag-iinitan ang mga Villar? Ani niya. Galing to kay Montulfo, ha? Nang ayaw magpaawat ng senador, ay pinatawag ang security at ineskortan siya palabas. Kung walang tinatago si Mark Villar, bakit uminit ang ulo niya sa mga tanong sa kanya? You know what, mga minamahal? Ito lang yung pinaka-analysis ko dito. Kasi diba, itong si Mark Villar is a former DPWH secretary nung panahon na pinaka-controversial ang flood control projects. Ilan kasi dyan is mga paulit-ulit na proyekto. Sobrang inflated ang budget, to be honest. Tapos, may mga kalsadang 2 beses ng ginastusan pero hindi pa din nagpa-function. Diba? Ang dami ding di umano, mga ghost. Ang daming mga overpriced na mga project, ang daming mga nasayang na pondo ng gobyerno. So ngayon, syempre, tinaguri ang DPWH secretary ka before, 'di ba, mga minamahal? Ngayon na talagang viral, napapatawag yung mga sangkot sa mga anomalya, 'di ba? Ngayon na ikaw ay pinatawag, tinatanong ka lang naman, paano nangyari iyon? 'Di ba kasi wala namang masama magtanong. Ipapaliwanag mo lang naman, 'di ba? Ngayon, imbes na sagutin ang katanungan, abay, nagtawag pa daw po at nagwala itong si Villar sa ICI hearing. Kung totoo man, kasi alam naman natin itong si Tulfo, hindi naman ako sa totally 100% na naniniwala, mga minamahal, pero there's a chance, 'di ba? There's a tendency. Kasi parang ganito lang din yan yung sa interview ni Marcoleta. Kung hindi natin narinig live yung kanyang pagmumura, pwede niyang itanggihan kaso may ebidensya. Kaya nga dapat, diba, i-public yung Independent Commission for Infrastructure na hearing para nang malalaman, diba, nagiging vocal, nakikita ng mamamayang Pilipino ang takbo ng hearing. Kasi katulad nito, hindi natin alam kung totoo ba na nagwala or hindi. And kung totoo man ito, malaking sampal ito sa transparency na lagi niyang sinasabi. Diba kasi, ano daw, dapat maging accountable daw tayo, dapat daw transparent daw tayo. Kasi to be honest, kung wala ka naman talagang ginagawang masama, dapat eager kang magpaliwanag Diba? Hindi naman sa pagde-defend ng sarili mo, kundi para maliwanagan ang mamamayang Pilipino. Pero teka, mga minamahal, parang kabaliktaran
ang ginawa ni Mark Villar. Nag-walk out ba naman? Bukod sa walk out, nagwala di umano. So, tinanggal ng security. Oo, itong si Mark Villar. So, here is the question now. Bakit? May iniingatan ka bang pangalan? May tinatago ka bang dokumento? Or baka natatakot ka na lumabas ang katotohanan? Diba? Tungkol nga po sa mga pagkadawit mo di umano, sa mga maanumalyang flood control projects na pinag-uusapan at viral ngayon. Kasi, to be honest, hindi po ito personal na attack sa'yo or sa pamilya mo or sa Villar camp. Hindi to personal na atake. This is about accountability. Kung ikaw ay dating DPWH secretary sa panahon ng anomalya, dapat handa kang humarap sa mga katanungan. Dapat hindi umiinit yung ulo mo. Dapat you are ready to answer the question na tinatanong sa'yo. Dahil in the first place, ikaw yung may hawak ng ahensyang yan at karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman ng katotohanan. Well, kung sa bagay, wala nga siyang master plan eh. Diba? Baka yan yung kinagagalit. Kasi sa panahon ng admin ni Pinoy, si Singson, if I am not mistaken, meron pong master plan ang DPWH na supposedly dapat meron din ang administrasyon ni former President Duterte. Di ba kaso walang ipinasang master plan sa panibagong DPWH secretary ngayon. Let's talk about the facts, mga minamahal. Nung kasagsagan ng mga flood control projects, sabi ko nga sa inyo, ilang beses nang napaulat na meron po mga duplicated projects, mga ghost projects, overpriced projects, at bilyong-bilyong piso ang nawala sa bulsa ng mamamayang Pilipino. And konti lang po ang nakasuhan. Konti lang ang napanagot. Kumbaga sa puno, sanga lang. Wala yung pinakaugat. Ngayon, yung mga taga-DPWH noon, iilan dyan, to be honest, malapit sa mga Villar. So, natural lang na tanungin siya. Diba? At wala naman pong masama doon. Pero ito yung katanungan natin, bakit parang allergic itong si Villar sa salitang anomaly? Eh kung wala namang kasalanan, di ba? Dapat ikaw pa nga yung pinakaunang sumusuporta sa investigasyon. And dapat dito, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, i-broadcast to live. Yes, ipanawagan natin na i-live ang Independent Commission for Infrastructure. Kasi paano makikita ng buong Pilipino, 'di ba, kung paano sumagot or umiwas ang isang sangkot di umano, ang isang public official na sangkot nga po dito sa maanumalyang flood control anomalies. Kasi ang iba nagiging defensive. Diba? May mga taong defense mechanism ang kanilang ginagawa. Mas okay na po na napapanood yan ng mamamayang Pilipino, ng buong Pilipinas. Kasi, alam nyo, parang may common denominator tayong nakikita dyan na, ay, ito, tama to, ox to, yung sagot niya, ay, mali to. Parang nakikita natin na, yung sa bawat, diba alam ninyo yung tawag dito? Alam ninyo yung kataga na nahuhuli ang isda sa bunganga? Mayroong mga ganun eh. Katulad sa mga Diskaya. Diba? 2016 sila nakuha top contractor ng mga Duterte. Pero ang binanggit lang nila na sangkot sa anomalya ng mga kongresista panahon ng 2021. So, diba napaka-ironic? So, minsan nga, nahuhuli talaga yung isda sa bunganga. So, kailangan natin makita, mga minamahal, or, marinig ng live, online, kasi minsan netizen din ang nakakapuna. Kailangan natin ng tulong-tulong dito. Diba? So, hindi pwede na sila-sila lang dyan yung may alam, kasi pwedeng mag-cause yan ng political threats at, political theater. Gets ninyo? Fishing. Political maneuvering. Pwedeng ganun yung mangyari. So, dapat live. Pinag-broadcast yan online. Kasi hindi naman tayo panahon ni kopong-kopong, diba? Mga minamahal. So, basically, kung ako yung tatanungin, ang galit ay hindi pruweba sa katotohanan. Yung maggagalit-galitan ka, kagaya ni Marcoleta, para masabing totoo yung sinasabi mo, ulul. Hindi kami ganun. Kung takot, at kung si Mark Villar ay totoong pinaninindigan niya ang public service niya sa kanilang pamilya, di ba? Kasi Villar yan eh. Hindi patunayan niya, harapin niya ang investigasyon ng merong respeto at walang halong yabang. And kung totoo man ang sinasabi ni Tulfo, abay dapat magsilbi itong wake-up call sa mga
senador, 'di ba, na nakikita sa publiko na kahit sino ka pa man, 'di ba, or dati ka mamang kalim, anak ka man ng bilyonaryo, dapat sa anomalya, kapag yan ang pinag-usapan, dapat humarap ka sa katotohanan. So, you know, mga minamahal kayo, ano yung tingin nyo dito? Nagwala daw. Sabi na nag-comment sa atin, sabi ni Myla, kasi Mima, makukulong ba naman ng mahabang panahon? Sino ba namang hindi magbawala dyan? Uy, yung Independent Commission for Infrastructure, to be honest, mga minamahal, hindi naman yan quasi-justice. Oo. Hindi naman yan yung, tawag dito, yung justice na hindi yan, lang yan siya, naghahanap ng information. Hindi naman yan korte, yung ICI, pero malaki yung ambag ng ICI, mga minamahal, para nga po, malaman natin ang katotohanan, kagaya sa Senate hearing, in aid of legislation, pero hindi natin sila pwedeng sabihin na sila na yung korte, na sila na yung batas. Kasi they have a separate power, legislative branch, executive branch, and judiciary branch. Even nga dapat sa impeachment, hindi nakikialam yung mga nandyan sa tawag dito, nandyan sa justice. Diba, hindi dapat sila nakikialam yung mga nasa Supreme Court. Then, in the first place, sila din po ay mga impeachable official. Hindi sila dapat pwedeng makialam dyan. And I don't know bakit yung mga senador suportado ang ginawang tawag dito, desisyon ng Supreme Court na in the first place, parang ang bias naman. Yung impeachment na yan, ibinigay sa Senado at dito sa lower chamber. Kasi co-equal branches yung mga yan. So, bakit papakailaman ng isang branches government ang isang branches of government na magkakaiba naman sila ng power? Nagigets ninyo, mga minamahal? Diba, mag-aabogado ba tayo dito? Diba? Nakakaloka. So, yun lamang po. And, mga minamahal, tingin lang po ako ng comments ninyo, likes and share. And also, huwag niyong kalilimutan na i-click yung subscribe and always po ninyong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin palagi. Maraming salamat at ingat po, mga kababayan.